Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Yes. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito. Sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Juan Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yan ang sinasabi dito sa 25. Katotohanang sinasabi ng ating Panginoon, darating ang oras na ang kanyang tinig ay maririnig ng mga patay. At ang makarinig ay mabubuhay. Anong ibig sabihin nito? Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito, pag ating paniniwalaan ito, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito. Pag marinig natin ang salita ng Diyos, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang sabi ng Diyos, ang makarinig sa kanyang salita ay mabubuhay. Ayan. Pag ang salita ng Diyos ay ipahayag patungkol sa kaligtasan, pag nakinig ang tao, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 25. 26, ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Magkaroon din ang anak. Kaya din bumuhay ng anak. Ang Ama din kaya din bumuhay ng patay. Dahil ang Ama at ang anak ay isa, pareho sila nga Diyos, makapangyarihan. Ang Ama kaya bumuhay ng patay. Ang anak din kaya din magbigay ng buhay. Dahil ang kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Kristo. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ibinigay kay Kristo. Kaya si Kristo kaya din bumuhay ng patay. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 26. 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 27. At siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Sino ang anak ng tao? Si Jesucristo. Binigyan ng Ama ng kapangyarihang humatol. Binigyan din siya ng kapangyarihang magligtas. Yan. Si Kristo ay tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Ayan. Dahil ang Ama ay sinugo si Kristo dito sa lupa para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya pag ang tao ay nananalig at tumanggap kay Kristo, siya ay may buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo ang tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Ayan, ang ibig sabihin nito. 28. Ito ang sinasabi sa versikulo 28. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Makakarinig ang nasa libingan. Tinig ng Panginoon, maririnig ng mga patay na nasa libingan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Basta ikaw ay maniwala. Basta ikaw ay manalig sa Kanya. Kahit mamatay ka, kaya Kanyang buhayin. Dahil ikaw ay nananalig kay Kristo, ikaw ay tumanggap sa Kanya. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya kahit nandyan ka sa libingan, pagbalik ng ating Panginoon, bubuhayin tayo muli. Basta tayo ay nananalig ay tumanggap kay Kristo. Basta ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bubuhayin niya tayo muli para isama niya tayo doon sa Kanyang kaharian. Ayan kapatid, kaibigan, ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay makapangyarihan. Ang sabi, basta makinig tayo sa salita ng Diyos, tayo ay mabubuhay. Ayan. Last verse, 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti. At ulitin ko nga pagbasa. At nagsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay na, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Mabubuhay pero kahatulan ng Diyos. Yan. Pag gumawa ka ng masama. Pero pag gumawa ka ng mabuti, ay mabubuhay ka na wala ng hatol. Dahil si Kristo, pag ikaw ay nananalig, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw na nakipag-isa kay Kristo, bubuhayin ka na wala ka ng hatol. Yan. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Tiyakin ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ngayong gabing ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, kaya ihanda ang ating sarili. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala, aminin natin na tayo nagkakasala. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan.
Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Ikaw ay nagiging born again, ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Katiyakan sa kaligtasan. Anong gagawin mo pag matapos kang nabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya noong nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito sa mundo ito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha ito ang ating Panginoon. 6 na araw. Ginawa ito ng Diyos, itong mundo nito. Lahat nga nandirito, ginawa ng Diyos. Anong araw nga ginawa itong mundo na ito? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Anong araw yun? Umpisa, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito. Lahat nilikha ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Ginawa ng Diyos na palatandaan ang ika-7 araw, ang Sabat, ang adlawng Sabado. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya kilala ng Diyos yung Kanya. Dahil ang Sabat ay binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Yan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong Kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang kahalagahan ng Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to, dahil binago na ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi nga nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia ngayon na aking ginagamit, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukaan, harapan. Makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan.
Hindi sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Israel, mga Hudyo, yun lang kayo pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Yan ang sabi. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapasok doon. Dahil ang makapasok roon, ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Pag hindi nakasulat, ang sabi ng Diyos, ihahagis niya sa naglalagaw na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sa impyerno niya ilalagay. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Basta pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, doon niya ilalagay sa pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ay mga kapatid kaibigan, iyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan napakahalaga. Importante ang kaligtasan. Ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo naniniwala nito mensahe nito, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo namin, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling, asamot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen.